Isang tunog. Isang kakaibang tunog ang pumunit sa katahimikan ng nursery. Hindi ito ang karaniwang pag-iyak ng isang sanggol na nagugutom o nangangailangan ng pagpapalit ng lampin. Ito ay isang tunog na parang nahihirapan, isang mahinang pag-ubo na nauwi sa isang gulat na paghinga. Napabalikwas ng bangon si Olivia mula sa kanyang upuan sa tabi ng kuna. Ang kanyang puso ay biglang kumabog na parang tambol sa loob ng kanyang dibdib. Sa isang iglap, ang lahat ng pagod mula sa maghapong pag-aalaga ay naglaho, napalitan ng isang pamilyar na kilabot na gumapang sa kanyang mga braso. Noah? Mahinang tawag niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi sumagot ang sanggol. Sa halip, ang maliit na katawan ni Noah sa loob ng kuna ay biglang nanigas. Ang mga munting braso nito ay umunat at ang mukha na kanina lang ay payapang natutulog ay nagsimulang mamula. Hindi, hindi pwede. Noah, baby, anong nangyayari? Sigaw ni Olivia. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Mabilis niyang binuhat ang sanggol mula sa kuna. Ang katawan nito ay mainit at naninigas sa kanyang mga bisig. Tinapik-tapik niya ang likod nito. Pilit na pinapakalma ang sarili habang ang isipan ay lumilipad sa isang madilim na alaala. Isang alaala ng isa pang maliit na batang nahirapang huminga. Sir Renato, Ma'am Miriam, buong lakas niyang isinigaw habang tumatakbo palabas ng kwarto. Bawat hakbang ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Bawat segundo ay parang isang walang hanggan. Unang dumating si Renato, ang ama ng bata. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot nang makita ang kalagayan ng anak. Anong nangyari? Tanong niya. Kinuha si Noah mula sa mga braso ni Olivia. Hindi ko po alam, sir. Kakatapos lang po niyang dumede. Tapos bigla na lang siyang nahirapang huminga. Paliwanag ni Olivia habang hinahabol ang kanyang hininga. Sumunod na pumasok si Miriam, ang lola ng bata. Elegante pa rin kahit bagong gising. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkagulat. Diyos ko, ang apo ko. Sabi niya, ang kanyang boses ay mataas at puno ng pag-aalala. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, sa isang saglit na pagtama man ng kanilang mga mata, may nakita si Olivia sa mga mata ni Miriam. Hindi purong takot, hindi purong pag-aalala. Mayroong isang bagay pa, isang malamig na kislap, isang bagay na parang inis, na mabilis ding nawala, at napalitan ng imahe ng isang mapagmahal na lola. Unti-unti, bumalik sa normal ang paghinga ni Noah sa mga bisig ng kanyang ama. Ang pamumula sa kanyang mukha ay nawala, at ang kanyang katawan ay lumambot. Humikbi siya ng mahina, na parang pagod na pagod mula sa kung anumang nangyari. Nakahinga ng maluwag si Renato at hinalikan niya ang noo ng kanyang anak. Salamat sa Diyos. Akala ko kung ano na. Siguro ay nasamid lang siya, sabi ni Miriam habang marahang hinahaplos ang likod ng apo. Kailangan mong maging mas maingat sa susunod, Olivia. Mga sanggol, napakadelikado nila. Ang mga salita ay malumanay. Ngunit para kay Olivia, meron itong bigat na parang isang babala. Tumango na lamang siya, hindi magawang magsalita. Opo, ma'am. Patawad po. Kinagabihan, habang pinapatulog niyang muli si Noah, hindi maalis sa isip ni Olivia ang nangyari. Hindi iyon ordinaryong pagkasamid. At hindi rin ito ang unang beses. Sa mga nakaraang linggo, napansin niyang tila humihina si Noah. Mas madalas itong umiyak, mas mahina itong dumede, at tila palaging may hindi maipaliwanag na lungkot sa mga mata nito. Naalala niya ang mga pagkakataong tanging si Miriam ang kasama ng bata. Pagkatapos, iiyak si Noah ng walang dahilan. Naalala niya kung paano laging ipinagpipilitan ni Miriam na siya ang magtimpla ng gatas ng bata, na sinasabing may espesyal siyang sangkap na pampalakas. Habang naghahanda siya ng susunod na bote ng gatas, pumasok si Miriam sa kusina. Ako na dyan, Olivia. Sabi nito
Sa isang tonong hindi tumatanggap ng pagtutol, kinuha nito ang bote mula sa kanyang kamay. Mula sa bulsa ng kanyang eleganteng duster, naglabas ito ng isang maliit na sobre na walang kahit anong marka. Binuksan niya ito at nagbuhos ng kaunting maputing pulbos sa loob ng bote. Hindi napigilan ni Olivia na magtanong, "Ma'am, ano po yan?" Ngumiti si Miriam, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Huwag kang mag-alala, isa itong herbal vitamin, pampalakas ng resistensya, mana pa sa mga ninuno namin." Inalog ni Miriam ang bote at ibinigay pabalik kay Olivia. "Ipainom mo na yan sa kanya. Siguraduhin mong mauubos niya lahat." Tumango si Olivia at kinuha ang bote. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Vitamins. Pero bakit walang label? Bakit kailangang ilihim? May nagsasabi sa kaloob-looban niya na may mali. Isang malaking kamalian. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali. Matapos niyang siguraduhin na mahimbing na ang tulog ni Noah at nang ang buong bahay ay nasa katahimikan na, dahan-dahan siyang bumaba pabalik sa kusina. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa bawat hakbang. Binuksan niya ang basurahan sa ilalim ng lababo. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinakalkal ang mga basura ng araw na yon. Mga balat ng prutas, mga resibo, mga tissue, at pagkatapos nakita niya ito. Ang maliit na sobre na ginamit ni Miriam kanina. Kinuha niya ito. Halos wala ng laman, pero may natira pang kaunting pulbos sa loob. At sa sulok ng sobre, mayroong isang maliit na simbolo na nakaimprenta. Isang simbolo na hindi niya maintindihan, pero alam niyang hindi dapat naroroon. Isang simbolo na nagpapatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Tahimik na pinagmasdan ni Renato ang kanyang anak na natutulog sa kuna. Ang dibdib ni Noah ay marahang tumataas at bumababa. Isang ritmo na nagpapakalma sa sarili niyang kumakabog na puso. Ang takot na naramdaman niya kagabi ay sariwa pa rin. Isang malamig na kamay na tila humahaplos sa kanyang batok. Hindi niya kayang mawala ang batang ito. Si Noah ang kanyang mundo, ang nag-iisang sinag ng liwanag sa kanyang buhay mula nang pumanaw ang kanyang asawa. Hindi sapat na sabihing nasamid lang siya. May mali. Nararamdaman niya ito sa kaibuturan ng kanyang puso. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero na matagal na nilang pinagkakatiwalaan. "Doc, si Renato ito. Pwede ko bang dalhin dyan si Noah ngayon?" "Oo, importante." Sa klinik ni Dr. De Castro, ang hangin ay amoy antiseptic at artipisyal na katahimikan. Si Dr. De Castro, na may malumanay na ngiti at mga matang nagpapahiwatig ng karunungan, ay masusing sinuri si Noah. Kasama nila si Olivia, na tahimik na nakatayo sa isang sulok, ang kanyang muka ay hindi maipinta. "Well, base sa mga sinabi mo, Renato, at sa mabilis kong pagsusuri, malakas naman ang bata," sabi ng doktor habang ibinabalik si Noah sa mga bisig ni Renato. "Pero Doc, yung nangyari kagabi, hindi po yun normal," giit ni Renato. Sinubukan ni Olivia na magsalita. "At napansin ko rin po, Doc, na mas madalas siyang umiyak nitong mga nakaraang araw at parang nangihina po siya." Tumingin si Dr. De Castro kay Olivia. Isang tingin na professional, pero may halong pagwawalang bahala. "Normal lang yan sa mga sanggol at normal din sa mga tagapag-alaga na mag-alala ng sobra. I appreciate your concern, Olivia." Bumaling muli ang doktor kay Renato. Maaaring isa itong mild case ng isang rare autoimmune disorder. Minsan, inaatake ng sariling immune system ng sanggol ang katawan niya. Mahirap itong i-diagnose ng basta-basta. Ang kailangan natin ngayon ay obserbasyon. Let's not panic. Isang rare autoimmune disorder. Mingwan? Ang mga salitang iyon ay tumama kay Renato na parang isang malaking bato. Nakakatakot. Pero at least, may pangalan na ang kalaban. May direksyon na sila. Anong dapat nating gawin, Doc?
Tanong ni Renato, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Sa ngayon, wala. Bantayan ninyo lang siya at ituloy ninyo ang anumang vitamins na ibinibigay ninyo. Ang mahalaga ay palakasin ang resistensya niya, sabi ng doktor habang may isinusulat sa reseta. Huwag kayong masyadong mag-isip. Stress is not good for the baby. Sa pag-uwi nila, ang bigat sa dibdib ni Renato ay bahagyang gumaan. Napalitan ng isang bagong determinasyon. Lalabanan nila ito. Gagaling si Noah. Sinalubong sila ni Miriam sa pinto. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Matapos ikwento ni Renato ang sinabi ng doktor, tumango-tango ito. Ang kanyang mga mata ay malungkot. Kawawa naman ang apo ko, sabi niya. Hinaplos niya ang pisngi ni Noah. Pero malakas ang batang ito. Malalampasan niya yan. Nang makapasok na si Olivia sa nursery kasama si Noah, hinawakan ni Miriam ang braso ng kanyang anak. Anak, mahina niyang sabi. Napapansin ko lang. Si Olivia, tila sobra siyang apektado. Halos mas ninenerbiyos pa siya kaysa sayo. Kumunot ang noo ni Renato. Nag-aalala lang siya, inay. Mahal niya si Noah. Alam ko. Mabilis na sagot ni Miriam. Ang kanyang boses ay puno ng pag-unawa. Pero naaalala mo ba ang kwento niya tungkol sa kapatid niyang namatay? Baka dala niya pa rin ang takot na yon. Minsan, kapag sobra ang pag-aalala ng isang tao, nakakagawa sila ng mga bagay-bagay sa isipan nila. Baka ang simpleng ubo ay nagiging malubhang sakit sa paningin niya. Ang mga salita ni Miriam ay banayad, parang isang pangaral ng isang ina, ngunit tumagos ito sa isipan ni Renato. Naalala niya ang itsura ni Olivia sa klinik, ang tensyon sa kanyang mukha, ang panginginig ng kanyang mga kamay. Baka tama si inay. Baka ang trauma ni Olivia ang nagpapalala ng lahat. She's a good nanny, inay. Tiyak yan. Walang duda, sang-ayon ni Miriam. Ang sinasabi ko lang, anak, ay maging maingat ka. Pakinggan mo siya. Pero sa huli, ang desisyon ay dapat manggaling sa'yo at sa doktor. Hindi sa isang yaya na baka nadadala lang ng kanyang nakaraan. Gabi na. Muli, nasa tabi siya ng kuna ni Noah. Pinagmamasdan niya ang anak, isang panata, ang nabubuo sa kanyang puso. Gagawin niya ang lahat para sa batang ito. Ibubuhos niya ang lahat ng yaman niya, lahat ng lakas niya, para lang gumaling ito. Dahan-dahang lumapit si Olivia. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na hindi mabasa ni Renato. Pag-aalala. Oo, pero may iba pa. Isang urgensya. Sir Renato, panimula niya. Ang kanyang boses ay halos isang pabulong. Pwede po ba tayong mag-usap? Tumingin siya dito. Isang tango ang sagot. Tungkol po sa vitamins na binibigay ni Ma'am Miriam. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit, walang laman na sobre at ipinakita ito sa kanya. Nakita ko po ito sa basurahan kagabi. Ito po yung ginamit niya. Sir, hindi po ako mapakali. Baka po ito ang dahilan. Tinitigan ni Renato ang sobre, isang ordinaryong papel na may kakaibang simbolo. Pagod siya. Pagod na ang kanyang isip sa kay-isip. Pagod na ang kanyang puso sa pag-aalala. Sinabi na ng doktor na ituloy ang vitamins. Sinabi na ng ina niya na baka nag-overreact lang si Olivia. Sino ang paniniwalaan niya? Ang doktor na pinagkakatiwalaan nila ng ilang dekada at ang sarili niyang ina? O ang yaya na may madilim na nakaraan? Marahan niyang itinabi ang kamay ni Olivia. Inay knows best, Olivia. Huwag kang mag-alala. Ang kanyang boses ay kalmado at pinal. Pero ang nakita niya sa mga mata ni Olivia ay hindi kapanatagan. Nakita niya ang pagkabigo at takot. Isang malalim na takot na hindi niya maintindihan. Ang mga salitang yon ni Renato ay parang isang pader na biglang itinayo sa pagitan nilang dalawa. Inay knows best, Olivia. Huwag kang mag-alala.
Isang pader na gawa sa pagtitiwala sa pamilya. Isang pader na hindi kayang tibagin ng mga salita lamang. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kanyang maliit na kama, sa katabing silid ng nursery, alam ni Olivia na nag-iisa na siya sa laban na ito. Hindi siya pwedeng umasa kay Renato. Hindi pa. Sa ngayon, kailangan niya ng higit pa sa isang walang lamang sobre at isang pakiramdam na may mali. Kailangan niya ng katibayan. Kinabukasan, habang nasa opisina si Renato at abala si Miriam sa kanyang social club meeting, sinimulan ni Olivia ang kanyang sariling imbestigasyon. Ang kanyang puso ay kumakabog sa bawat paggalaw. Ang kanyang mga tainga ay alerto sa anumang tunog ng pagdating ng sasakyan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at kinunan ng litrato ang kakaibang simbolo sa sobre. Ipinadala niya ito sa kanyang kaibigan na si Ana, isang pharmacist sa isang maliit na botika sa kanilang probinsya. Ana, baka alam mo kung ano to. Mukhang logo ng isang herbal product. Ang sagot ay mabilis. Hindi pamilyar, Liv. Mukhang luma o baka galing sa ibang bansa. Bakit? Wala naman. Nakita ko lang. Pagsisinungaling niya. Hindi siya titigil doon. Kailangan niyang malaman kung ano ang nasa loob ng sobreng iyon. Habang pinapatulog si Noah sa nursery, ang isip niya ay naglalakbay. Saan itinatago ni Miriam ang mga vitamins na yon? Siguradong hindi sa kusina. Siguradong nasa isang lugar na personal at ligtas. Ang kwarto ni Miriam. Ang pag-iisip pa lang na pumasok doon nang walang pahintulot ay nagdulot ng kilabot sa kanya. Pero ang imahe ng nahihirapang mukha ni Noah kagabi ay mas malakas. Mas malakas kaysa sa takot niya na mahuli. Nang matiyak niyang mahimbing na ang tulog ng sanggol at nakabukas ang baby monitor sa tabi niya, dahan-dahan siyang lumabas ng nursery at naglakad patungo sa master suite sa dulo ng pasilyo. Ang pinto ay hindi nakalock. Huminga siya ng malalim bago pumasok. Ang kwarto ni Miriam ay malinis at elegante, tulad ng may-ari nito. Amoy, mamahaling pabango at lumang kahoy. Sinimulan niyang maghanap, ang kanyang mga galaw ay mabilis at maingat. Sa drawer ng bedside table, sa ilalim ng kama, sa loob ng aparador. Wala. Nasa gitna siya ng paghahalungkat sa mga damit nang may marinig siyang kalabog mula sa baby monitor na nasa kanyang bulsa. Si Noah ay gumalaw. Nagmamadali siyang isinara ang aparador. Ngunit sa kanyang pagmamadali, nasagi niya ang isang maliit na mesa sa tabi nito. Isang pilak na picture frame ang nahulog sa makapal na karpet. Agad niya itong pinulot. Larawan ito ng isang batang Miriam. Nakatayo sa tabi ng isang malaking bahay. Ang kanyang mga mata ay puno ng ambisyon. Habang ibinabalik niya ang frame, napansin niya ang isang bagay na kakaiba sa ilalim ng mesa. Isang maliit na siwang sa kahoy. Pinindot niya ito. Isang mahinang tunog ang narinig niya at isang maliit, nakatagong drawer ang lumabas mula sa gilid ng mesa. Ang kanyang hininga ay halos huminto. Sa loob ng drawer, hindi mga alahas o pera ang laman. Ang laman nito ay mga libro, mga luma at makakapal na libro. Ang mga pamagat ay nakasulat sa mga letrang hindi niya maintindihan, ngunit ang mga larawan sa loob ay nagsasabi ng lahat. Mga larawan ng iba't ibang uri ng halaman, mga ugat, at mga bulaklak. Sa ilalim ng bawat larawan ay may mga description kung paano ito nagiging lason. Slow-acting neurotoxins, poisons that mimic natural diseases, herbal concoctions for a silent death. Ang kanyang tiyan ay bumaliktad. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ito na ang pruweba. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Ana. Liv, nagtanong ako sa isang matandang herbalist. Sabi niya, ang simbolo na yan ay ginagamit para markahan ang aconite o wolf's bane. Sobrang lason niyan. Kahit kaunting dosis lang kung ibibigay araw-araw, unti-unting sisirain ang nervous system at puso. Ang sintomas, pagsusuka, hirap sa paghinga, panghihina,
Parang isang sakit na walang lunas. Halos mabitawan ni Olivia ang kanyang cellphone. Lahat ay nagtutugma. Kailangan niyang makaalis doon. Mabilis niyang isinara ang secret drawer, ibinalik ang picture frame at siniguradong walang bakas na naiwan. Bago siya lumabas, ang kanyang mga mata ay napadpad sa diaper pail sa tabi ng changing table ni Noah. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang desperadong ideya. Mabilis siyang kumuha ng isang ginamit na lampin mula sa pinakailalim. Inilagay ito sa loob ng isang plastic bag mula sa basurahan at maingat na itinago sa maluwag na bulsa ng kanyang uniforme. Kung ang lason ay nasa katawan ni Noah, lalabas ito. Nang makabalik siya sa nursery, niyakap niya ang nagising na si Noah. "Huwag kang mag-alala, baby." Bulong niya, "Hindi ka pababayaan ni Yaya. Hindi kita hahayaang mapahamak." Nang ilalagay na niya ang kanyang cellphone sa charger, napansin niyang halos bukas na ang pinto ng kanyang silid. Bigla, bumukas ito ng tuluyan. Nakatayo doon si Miriam. Ang kanyang muka ay isang blangkong maskara, ngunit ang kanyang mga mata ay parang 2 piraso ng yelo. Malamig, matalas, at puno ng akusasyon. "Anong ginagawa mo sa kwarto ko, Olivia?" Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit sa loob nito ay may bagsik na nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Olivia. Nahuli siya. Naabutan ni Renato ang tensyon sa hangin pagpasok pa lang niya sa pinto ng kanilang bahay. Ang katahimikan ay mabigat, hindi tulad ng karaniwang payapang kapaligiran na kanyang inuuwian. Sa sala, nakaupo ang kanyang ina sa isang silya. Ang postura ay perpekto, ngunit ang mga kamay ay mahigpit na magkahawak sa ibabaw ng kanyang kandungan. Sa tapat nito, nakatayo si Olivia. Ang kanyang ulo ay nakayuko, ang mukha ay maputla. "Anong nangyayari dito?" tanong ni Renato habang inilalapag ang kanyang briefcase. Tumingin sa kanya si Miriam. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng perpektong timpla ng sakit at pag-aalala. "Renato, anak, mabutit dumating ka na." Tumayo ito at lumapit sa kanya. Ang boses ay halos isang pabulong na para bang ayaw nitong marinig ni Olivia. "Nahuli ko siya. Sa loob ng kwarto ko. Naghahalongkat." Ang mga salita ay tumama kay Renato na parang sampal. Tumingin siya kay Olivia, naghahanap ng paliwanag, ng pagtanggi. Pero nanatili itong tahimik. Ang mga mata ay nakatutok sa sahig. "Olivia, totoo ba yon?" tanong ni Renato. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng tumaas. Sa wakas, nag-angat ng tingin si Olivia. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. "Sir Renato, magpapaliwanag po ako. Kailangan ko lang po kasing..." "Magpaliwanag?" Putol ni Miriam. Ang boses ay hindi na pabulong. Puno na ito ng nasasaktang galit. "Anong paliwanag ang kailangan para sa pagpasok sa kwarto ko nang walang pahintulot? Para halongkatin ang mga personal kong gamit? Ano ang hinahanap mo, Olivia? Pera? Alahas?" "Hindi po." Mabilis na tanggi ni Olivia. Ang kanyang boses ay nanginginig. "May hinahanap po akong pruweba tungkol po sa lason." "Lason?" Halos pasigaw na, sabi ni Renato. Ang pagod at stress ng buong araw ay biglang sumabog sa loob niya. "Ito na naman tayo, Olivia. Sinabi ko na sa'yo, tumigil ka na sa mga walang basehang akusasyon na yan." "Pero sir, totoo po." Giit ni Olivia. Isang hakbang ang ginawa palapit sa kanya. "Yung vitamins na binibigay niya, yung pulbos, Wolfsbane po yon. Isang lason. Nasa mga libro niya sa isang secret drawer." "Secret drawer? Wolfsbane?" Tumawa si Miriam, isang tawang walang kagalakan. "Renato, naririnig mo ba ang sinasabi niya? Gumagawa siya ng mga kwento. Para siyang nababaliw." Napasabunot si Renato sa kanyang buhok. Ang kanyang isip ay naguguluhan. Sa isang banda, ang mga sinasabi ni Olivia
ay tunog paranoid. Sa kabilang banda, ang patuloy na paghina ni Noah ay isang katotohanang hindi niya matatatakasan. Ngunit si Miriam ang kanyang ina, ang babaeng nag-aruga sa kanya, ang babaeng gagawin ang lahat para sa kanilang pamilya. Paano niya ito pagdududahan? Sapat na! Sigaw ni Renato. Ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa buong sala. Olivia, ayoko nang marinig ang kahit anong salita tungkol sa lason o kung ano paman. Naiintindihan mo ba? Pero sir, kailangan niyo pong maniwala sa akin. Si Noah po ang nasa panganib. Pagmamakaawa ni Olivia, ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ang naglalagay sa kanya sa panganib ay ang stress na dulot ng sitwasyong ito. Ganti ni Renato. She's my mother. How dare you accuse her of something so monstrous? Saan ang ebidensya mo? Isang walang lamang sobre? Isang kwento tungkol sa secret drawer na ako mismo ay hindi alam na nag-e-exist? Hindi makasagot si Olivia. Wala siyang maipapakita. Ang tanging hawak niya ay isang maruming lampin na nakatago sa kanyang silid at isang kwento na mahirap paniwalaan. Lumapit si Renato sa kanya, ang kanyang mga mata ay matalim. This is my final warning, Olivia. Isa pang salita tungkol dito, isa pang akusasyon laban sa ina ko at sa ayaw at sa gusto mo, aalis ka sa bahay na ito. Maliwanag, ang bawat salita ay parang isang punyal na tumusok sa puso ni Olivia. Ang pagkabigo sa mga mata ni Renato ay mas masakit pa kaysa sa galit nito. Tumango na lang siya habang ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak sa kanyang mga pisngi. Opo, sir. Umalis siya sa sala. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng pagkatalo. Naiwan sina Renato at Miriam. Niyakap ni Miriam ang kanyang anak. Patawarin mo ako, anak, sabi nito. Ang boses ay garalgal. Hindi ko sinasadyang magdulot ng ganitong gulo. Siguro dapat na lang nating paalisin si Olivia para sa kapayapaan ng lahat. Huminga ng malalim si Renato. Hindi, inay. She's good with Noah. Baka stressed lang talaga siya. Pero habang sinasabi niya iyon, isang bahagi ng kanyang isipan ang hindi mapakali. Sa kanyang pag-alis, lumingon si Miriam pabalik sa direksyon kung saan nagpunta si Olivia. Ang itsura ng pagiging biktima sa kanyang mukha ay naglaho, napalitan ng isang malamig at kalkuladong ekspresyon. Isang ngangiti, isang halos hindi mahahalata, ngunit puno ng tagumpay, ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mga sumunod na araw ay parang paglalakad sa ibabaw ng maninipis na bubog. Bawat galaw ni Olivia ay maingat. Bawat salita niya ay tinitimbang. Ang tiwala ni Renato ay basag na. At ang mga mata ni Miriam ay palaging nakamasid, isang pares ng mga matang mapanuri na naghihintay lang sa kanyang susunod na pagkakamali. Alam niyang hindi siya pwedeng magkamali. Ang buhay ni Noah ang nakasalalay dito. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang atensyon sa sanggol. Pinipilit niyang siya lamang ang mag-aalaga dito, na halos hindi na niya ito iniiwan kahit isang saglit. Ngunit imposible iyon. Kailangan niyang maligo. Kailangan niyang gumamit ng banyo. Kailangan niyang kumuha ng malinis na damit. At sa isa sa mga maikling sandaling iyon, inilatag ni Miriam ang kanyang bitag. Iniwan ni Olivia si Noah sa kuna nito sa nursery, payapang natutulog. Sinigurado niyang nakalock ang pinto ng kwarto. Mabilis siyang tumakbo sa kanyang silid upang kumuha ng bagong lampin. Wala pang isang minuto siyang nawala. Pagbalik niya, ang pinto ng nursery ay bahagyang nakaawang. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Si Noah ay natutulog pa rin ng mahimbing. Ngunit sa maliit na mesa sa tabi ng kuna, sa tabi mismo ng bote ng tubig ng sanggol, may isang bagay na hindi dapat naroroon. Isang maliit na bote ng gamot.
ang tableta para sa matinding migraine ni Miriam. Alam niya kung gaano katapang ang gamot na yon. Minsan na siyang inutusan ni Miriam na bilhin ito. May babala pa sa bote na ilayo sa mga bata. At ang takip nito ay hindi mahigpit na nakasara. Bago pa man makagalaw si Olivia, isang nakakabinging sigaw ang narinig niya mula sa likuran. "Renato! Tulong!" Iyon ay ang boses ni Miriam, puno ng sindak at pagkataranta. Pumasok ito sa kwarto, ang kanyang mga mata ay nanlalaki at nakatutok sa bote ng gamot. "Diyos ko! Olivia! Anong ginawa mo?" Kasunod nito, dumating si Renato. Tumatakbo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. "Inay, anong nangyari?" Nanginginig ang kamay ni Miriam habang itinuturo ang mesa. "Tingnan mo, anak, ang mga gamot ko. Muntik na niyang ipainom sa apo ko. Tingnan mo, bukas ang takip. Iniwan niya dito sa tabi ng kuna." Ang mga mata ni Renato ay sinundan ng daliri ng ina at ang nakita niya ay nagpatigas sa kanyang buong katawan. Ang bote ng gamot, ang bukas na takip, ang kanyang natutulog na anak, 1 metro lang ang layo mula sa posibleng kamatayan. Humarap siya kay Olivia. Ang pag-aalala sa kanyang mukha ay naglaho, napalitan ng isang galit na hindi pa kailanman nakita ni Olivia. Isang purong nag-aapoy na galit. "Ano to, Olivia?" tanong niya. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng panganib. "Sir, hindi po ako..." "Wala po akong kinalaman dyan," nauutal na sabi ni Olivia habang umaatras. "Pagbalik ko po, nandyan na po iyan." "Sinungaling!" sigaw ni Miriam na ngayon ay umiiyak na. Nakita kita. Nakita kitang hawak mo yan bago ka sumigaw. Siguro ay nagkamali ka ng bote. Aaminin mo ba kung kailan huli na ang lahat?" "Hindi po totoo yan." Pagtanggi ni Olivia, ang mga luha ay bumabagsak na rin sa kanyang mga mata. "Sir Renato, maniwala po kayo sa akin. Isa itong patibong." Ngunit hindi na nakikinig si Renato. Ang nakikita lang niya ay ang ebidensya sa harap niya. Isang malinaw na larawan ng kapabayaan. O marahil, isang bagay na mas malala pa. Ang lahat ng babala ng kanyang ina tungkol sa pagiging unstable ni Olivia ay bumalik sa kanyang isipan. "Tapos na tayo," sabi ni Renato. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. "Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka na sa bahay na ito. Ngayon din." Ang mga salitang yon ay parang isang hatol ng kamatayan. Gumuho ang mundo ni Olivia. Si Noah. Paano na si Noah? "Sir, parang awa niyo na po." Pagmamakaawa niya. Sa gitna ng sigawan, nagising si Noah at nagsimula itong umiyak. Isang iyak na puno ng takot. Itinuro nito ang kanyang mga munting kamay hindi kay Renato, hindi kay Miriam, kundi kay Olivia. "Yaya." Unggol nito. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Natahimik ang lahat. Automatikong lumapit si Olivia sa kuna. Ngunit pinigilan siya ng isang matalim na tingin mula kay Renato. Ngunit ang pag-iyak ni Noah ay lalong lumakas. Ang mga kamay nito ay pilit na inaabot si Olivia. Nagbago ang ekspresyon ni Renato. Ang galit ay naroon pa rin. Ngunit ngayon ay may bahid na ito ng pagkalito at sakit. Tiningnan niya ang kanyang anak na umiiyak para sa babaeng pinapalayas niya. Huminga siya ng malalim. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. "Hindi ka aalis," sabi niya, na ikinagulat ni na Olivia at Miriam. "Pero mananatili ka sa kwarto mo. Hindi mo pwedeng lapitan si Noah hanggat wala ako o si inay." "Isa pang pagkakamali, Olivia. Isa na lang talaga. At hindi na ako magdadalawang isip." Umalis si Renato sa kwarto. Dala ang bote ng gamot. Naiwan sina Olivia at Miriam. Lumapit si Miriam kay Olivia. Ang mga luha sa kanyang mukha ay tuyo na. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Hinawakan niya ang braso ni Olivia
Nang mahigpit, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat nito. Inilapit niya ang kanyang bibig sa tainga ni Olivia at isang pabulong na puno ng lason ang kanyang binitawan. Sa susunod, hindi ka na sweswertehin. Para siyang isang bilanggo sa loob ng sarili niyang pinagtatrabahuhan. Ang mga salita ni Miriam ay isang lason na patuloy na umuulit sa kanyang isipan. Sa susunod, hindi ka na sweswertehin. Alam ni Olivia na paubos na ang kanyang oras. Ang bawat araw na lumilipas ay isa pang araw na si Noah ay nasa panganib. Ang bitag na inilatag ni Miriam ay isang malinaw na mensahe. Kaya nitong gawin ang lahat para lang mapaalis siya at hindi ito mangingiming gumawa ng mas malala pa. Hindi na siya pwedeng maghintay. Kailangan niyang kumilos. Isang hapon, habang si Renato ay nasa isang mahahalagang board meeting sa kanyang kumpanya at si Noah ay mahimbing na natutulog, nakita ni Olivia ang kanyang pagkakataon. Sinabi ni Miriam na pupunta ito sa kanyang lingguhang charity luncheon kasama ang mga kaibigan. Ngunit may nagsasabi kay Olivia na hindi yon ang totoong pupuntahan nito. Nagpanggap siyang abala sa paglilinis ng kusina. Nang marinig niya ang tunog ng sasakyan ni Miriam na papalayo, mabilis siyang kumilos. Nagbook siya ng taxi gamit ang kanyang cellphone at nagmamadaling lumabas ng bahay, tinitiyak na walang nakakakita. Pakisundan po yung itim na kotse sa unahan, sabi niya sa driver. Ang kanyang puso ay dumadagundong. Huwag lang po kayong masyadong lalapit. Ang pagsunod sa isang tao ay isang bagay na sa pelikula niya lang nakikita. Ngayon, ginagawa niya ito sa totoong buhay at ang takot at kaba ay naghahalo sa kanyang dibdib. Hindi siya isang espiya. Isa lang siyang yaya na desperadong iligtas ang isang bata. Ang sasakyan ni Miriam ay hindi lumiko sa direksyon ng mga mamahaling restaurant kung saan karaniwang ginaganap ang mga charity luncheon. Sa halip, lumiko ito patungo sa isang mas tahimik at hindi gaanong kilalang bahagi ng lungsod. Huminto ito sa harap ng isang maliit, halos nakatagong coffee shop na may pangalang The Daily Grind. Bumaba si Olivia mula sa taxi sa kabilang kanto, nagsuot ng malaking salamin sa mata at itinaas ang hood ng kanyang jacket. Maingat siyang naglakad palapit sa coffee shop at sumilip sa bintana. Nakita niya si Miriam na nakaupo sa isang mesa sa pinakasulok na bahagi ng cafe, malayo sa mga mata ng ibang customer. Mayroon itong kausap, isang lalaki. Nang lumingon ang lalaki para tawagin ang waiter, ang dugo sa katawan ni Olivia ay tila nagyelo. Ang kanyang mundo ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Ang lalaking kausap ni Miriam ay walang iba kundi si Dr. De Castro, ang pinagkakatiwalaang doktor ng pamilya. Ang taong nagsabi na si Noah ay may rare autoimmune disorder. Ang taong binaliwala ang kanyang mga pag-aalala. Hindi ito pwede. Kailangan niyang marinig ang pinag-uusapan nila. Pumasok siya sa coffee shop, umorder ng kape na hindi niya iinumin, at umupo sa isang mesa sa likuran nila. Sapat na malapit para marinig sila, pero sapat na malayo para hindi mapansin. Itinago niya ang kanyang mukha sa likod ng menu. Inilabas niya ang kanyang cellphone sa ilalim ng mesa at pinindot ang record button. Nagiging problema na ang batang iyon, Doc. Narinig niyang sabi ni Miriam. Ang boses ay walang bahid ng pag-aalala ng isang lola. Malamig ito at may kalkulasyon. Ang yaya, masyado siyang matanong, masyado siyang mapagmasid. Muntik na niya tayong mahuli. Sinabi ko na sa'yo, Miriam, na delikado ang ginagawa natin. Sagot ni Dr. De Castro. Ang kanyang boses ay mahina at ninenerbiyos. Ang Aconite ay hindi isang laruan. Isa itong malakas na lason. At epektibo ito, ganti ni Miriam. Walang nakakahalata. Kahit ang sarili kong anak ay naniniwala sa kwento mo tungkol sa autoimmune disorder. Ang kailangan lang natin ay kaunting tiyaga pa. Pero hanggang kailan? Ang susunod na hakbang ay ang final dose. Maari itong mag-iwan ng bakas
kung magkakaroon ng autopsy. Sabi ng doktor, hindi magkakaroon ng autopsy kung ang lahat ay maniniwala na namatay siya sa isang natural na sakit. Mariing sabi ni Miriam, ang kailangan nating gawin ngayon ay alisin ang hadlang. Kailangan nating itaas ang dosis. Sapat lang para magmukhang isang malubhang atake ng kanyang sakit. Sa gitna ng kaguluhan, sisiguraduhin kong ang lahat ng sisi ay mapupunta sa Yaya. Kapag naalis na siya, malaya na tayong tapusin ang dapat tapusin. Naramdaman ni Olivia na nasusuka siya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto na halos hindi na niya mahawakan ang cellphone. Silang dalawa ang may plano ng lahat. Si Dr. De Castro, ang kasabwat. Biglang tumingin si Dr. De Castro sa kanyang direksyon na para bang naramdaman niyang may nakikinig. Mabilis na itinago ni Olivia ang kanyang mukha sa likod ng menu. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang bibig. Nang sumilip siyang muli, nakita niyang tumatayo na ang dalawa. Handa nang umalis. Kailangan niyang makaalis doon, agad-agad. Mabilis siyang tumayo, iniwan ang kanyang kape, at halos takbuhin ang pinto palabas. Naglakad siya ng mabilis, palayo sa coffee shop, palayo sa dalawang halimaw na yon. Ang kanyang isip ay blangko sa takot. Nang marating niya ang kanto kung saan siya bumaba kanina, napansin niya ang taxi na sinakyan niya. Nakaparada pa rin ito doon. Ngunit nang papalapit na siya, isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Ang isa sa mga gulong sa likuran ng taxi ay flat. Hindi ito maaaring maging isang koinsidensya. Paano? Nilingon niya ang kanyang likuran. Sa di kalayuan, nakita niya si Miriam na papalabas ng coffee shop. Nagtama ang kanilang mga mata. At sa pagkakataong ito, hindi na itinago ni Miriam ang nangiti sa kanyang mga labi. Isa itong ngiti ng isang mandaragit na sigurado sa kanyang panalo. Isang ngiti na nagsasabing, alam kong nandito ka at wala ka nang tatakbuhan. Ang biyahe pabalik sa bahay ni Renato ay ang pinakamahabang biyahe sa buhay ni Olivia. Ang bawat minuto ay parang isang oras. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng bagong taxi ay isang paalala na siya ay natuklasan na. Alam na ni Miriam. Alam na nito na alam na niya. At nangangahulugan iyon, nakikilos na ito ng mabilis. Pagdating niya sa bahay, ang katahimikan ay nakakabingi. Sinalubong siya ng isang malamig na pakiramdam. Mabilis siyang umakyat sa nursery. Ang nakita niya roon ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Si Noah ay nakahiga sa kuna, ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Ang kanyang mga labi ay nagsisimulang mangitim. Sa tabi ng kuna, nakatayo si Miriam. Hawak-hawak ang isang halos walang laman na bote ng gatas. Anong ginawa mo? Hirap na tanong ni Olivia. Ang kanyang boses ay isang pabulong na puno ng takot. Tumingin sa kanya si Miriam. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Tinutulungan ko lang siyang makatulog. Mukhang pagod na pagod ang apo ko. Hindi! Tumawag kayo ng ambulansya! Sigaw ni Olivia habang papalapit sa kuna. Ngunit huli na ang lahat. Ang katawan ni Noah ay biglang nanigas. Isang malakas na panginginig ang yumanig sa kuna. Ang kanyang mga mata ay pumuting at isang mahinang tunog ang lumabas sa kanyang lalamunan bago siya tuluyang tumigil sa paghinga. Kasabay ng kanyang pagtigil, bumukas ang pinto ng nursery. Pumasok si Renato. Ang kanyang mukha ay pagod mula sa trabaho, ngunit mabilis itong napalitan ng purong sindak sa kanyang nakita. Noah! Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Tumatakbo siyang lumapit sa kuna. Binuhat ang walang buhay na katawan ng kanyang anak. Noah, anak, gumising ka. Sa gitna ng kaguluhan, nagsimulang sumigaw si Miriam. Si Olivia! Siya ang may kasalanan. May ipinainom siya sa bata. Itinuro niya ang isang maliit. Walang lamang bote ng gamot sa sahig. Ang parehong bote ng gamot para sa migraine
na ginamit niya sa bitag noon, ngunit ngayon, wala na itong laman. Nakita ko siya. Pagpasok ko, pinipilit niyang ipainom yan sa bata. Umiiyak na ako sa ni Miriam. Dumating si Dr. De Castro na tila nagkataon lang na naroon para sa isang check-up. Mabilis niyang sinuri si Noah. Nagkaroon siya ng cardiac arrest. Kailangan na nating dalhin siya sa ospital ngayon din. Tumingin si Renato kay Olivia. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng galit. Ang nakikita ni Olivia ay isang bagay na mas malala pa. Isang malalim, nakakawasak na sakit at pagkamuhi. Ang lahat ng pag-aalinlangan na maaaring mayroon siya noon ay nawala na. Napalitan ng isang tiyak na paniniwala na dulot ng ebidensya sa kanyang harapan. Ikaw, sabi niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa sobrang pighati. Ikaw ang may gawa nito. Hindi, sir. Hindi po totoo yan. Siya po ang may gawa. Sigaw ni Olivia, itinuturo si Miriam. May recording po ako. Sila ni Dr. De Castro. Sila ang lumalason kay Noah. Pero sa gitna ng sigawan, ng pag-iyak, ng tunog ng papalapit na ambulansya, ang kanyang mga salita ay nawalan ng saysay. Para siyang isang baliw na nagsasalita sa hangin. Kinuha ni Renato ang cellphone mula sa kamay ni Olivia at ibinato ito sa pader. Ang aparato ay nabasag at kasama nito ang nag-iisang ebidensya na hawak niya. Wala akong pakialam sa mga kasinungalingan mo. Sigaw ni Renato. Ang kanyang muka ay basang-basa sa luha habang sinusubukan niyang i-revive ang kanyang anak. Sinisira mo ang buhay namin. Sinisira mo ang pamilya ko. Hinawakan ng dalawang security guard na tinawag ni Miriam ang mga braso ni Olivia. Palabasin niyo siya. Utos ni Renato. Ang kanyang boses ay basag. Palabasin niyo ang babaeng yan. Habang dinadala ng mga paramedic si Noah palabas sa isang stretcher, si Olivia ay kinaladkad palabas ng bahay. Ang kanyang mga sigaw, ang kanyang mga pagmamakaawa ay walang nakarinig. Sir Renato, maniwala kayo. Mahal ko po si Noah. Ang huli niyang nakita, bago isara ang pinto, ay ang mukha ni Renato, isang mukha ng isang amang nawalan ng lahat. At sa likod niya, ang anino ni Miriam, na may isang malamig na ngiti ng tagumpay. Itinulak siya palabas sa tarangkahan. Bumuhos ang malakas na ulan, na para bang nakikidalamhati ang langit sa kanya. Napaluhod siya sa basang kalsada, ang kanyang mga damit ay basang-basa. Ang kanyang puso ay durog na durog. Wala na ang lahat. Nawala na si Noah. Nawala na ang tiwala ni Renato. Nawala na ang kanyang ebidensya. Nawala na ang laban. Sa ospital, sa malamig at puting pasilyo ng emergency room, naghihintay si Renato. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang anak ay nasa loob, nakikipaglaban para sa buhay nito. Lumabas si Dr. De Castro mula sa ER. Ang kanyang mukha ay seryoso. Renato, he's stable for now. Pero kritikal ang lagay niya. Mukhang malubha ang epekto ng overdose. Habang kinakausap niya ang doktor, narinig ni Renato ang dalawang nurse na nag-uusap sa di kalayuan. Kawawang bata, pero ang weird ng sintomas niya. Sabi ng isang nurse, hindi tipikal na overdose ng painkiller. Ang mga resulta ng dugo niya, parang mas malapit sa, hindi ko alam, parang sa lason mula sa halaman. Isang butil ng pagdududa, isang maliit, halos hindi mahahalata, na butil ng pagdududa ang biglang sumibol sa gitna ng kanyang nagluluksa at nagagalit na puso. Lason mula sa halaman. Naalala niya ang sinabi ni Olivia, ang paulit-ulit niyang sinasabi. Wolf's Bane. Ang ulan ay walang tigil, tulad ng mga luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nakaupo si Olivia sa isang waiting shed sa labas ng ospital, nanginginig sa ginaw at sa pighati. Wala siyang pera, wala siyang cellphone, wala siyang matutuluyan. Pero higit sa lahat, wala na sa kanya si Noah.
Ang imahe ng walang buhay na katawan ng sanggol ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang akusasyon sa mga mata ni Renato, ang tagumpay sa mukha ni Miriam. Natalo na siya. Tapos na ang lahat. Itinukod niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad, handa ng sumuko, handa ng tanggapin na ang kasamaan ay nagwagi. Ngunit sa gitna ng kanyang kadiliman, isang alaala ang biglang sumilay. Isang mukha. Ang mukha ng kanyang yumaong kapatid na nanghihina sa isang higaan sa ospital. Maraming taon na ang nakalipas. Naalala niya ang pangako niya sa sarili noon. Hinding-hindi na niya hahayaang may isa pang inosenteng buhay na mawala dahil lang hindi siya lumaban. Hindi pa tapos ang laban. Hanggat humihinga si Noah, hindi pa tapos ang laban. At mayroon pa siyang isang alas, isang huling pag-asa. Ang lampin. Ang ginamit na lampin ni Noah na itinago niya sa kanyang silid. Kung naglalaman yun ng bakas ng lason, iyon na ang magiging katibayan na hindi kayang sirain ni Renato o pagdudahan ni Numan. Ngunit paano niya ito makukuha? Pinalayas na siya. Isang utusan na walang karapatang bumalik. Isang tao lang ang maaari niyang lapitan. Isang taong may utang na loob sa kanya. Si Mang Tonyo, ang matagal ng hardinero ng pamilya. Dati, tinulungan niya ang anak ni Mang Tonyo na makahanap ng trabaho. Naglakad siya sa ulan, pabalik sa malaking bahay na ngayon ay parang isang kulungan ng halimaw. Hindi siya dumaan sa harap. Nagtago siya sa mga anino, sa likod bahay, malapit sa maliit na kubo, kung saan nagpapahinga si Mang Tonyo. Kinatok niya ang pinto. Nang bumukas ito, ang mukha ni Mang Tonyo ay nagpakita ng pagkagulat. "Olivia, anong ginagawa mo dito? Pinagbabawalan ka na ni Sir." "Mang Tonyo, parang awa niyo na po." Pagmamakaawa ni Olivia, ang kanyang boses ay nanginginig. "Kailangan ko pong makuha ang isang bagay sa kwarto ko. Ang buhay po ni Noah ang nakasalalay dito." Nakita ni Mang Tonyo ang desperasyon at katapatan sa mga mata ni Olivia. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, tumango ito. "Dalian mo lang, iha, bago pa may makakita sa atin." Habang si Mang Tonyo ay nagbabantay sa labas, patakbong umakyat si Olivia sa kanyang dating silid. Ang lahat ay naroon pa. Ang kanyang mga damit, ang kanyang mga gamit, at sa ilalim ng kama. Sa loob ng isang lumang kahon ng sapatos. Ang plastic bag na naglalaman ng lampin. Kinuha niya ito. Ito na ang kanyang huling baraha. Nagmamadali siyang bumaba, nagpasalamat kay Mang Tonyo, at tumakbo muli papalayo sa bahay na yon. Ang susunod niyang destinasyon, ang botika, kung saan nagtatrabaho ang kaibigan niyang si Ana. Malayo ito. Kailangan niyang lakarin ang malaking bahagi nito bago siya makahanap ng sakayan. Habang naglalakad, may naalala siya. Ang recording. Binasag ni Renato ang kanyang cellphone, ngunit ang mga recording ay karaniwang nakasave sa cloud storage. Kung may paraan lang siyang ma-access ito, ang pag-asang yon, gaano man kaliit, ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Binilisan niya ang kanyang paglakad. Hindi na alintana ang nanunuot na ginaw sa kanyang mga buto o ang kumakalam niyang sikmura. Ilang oras ang lumipas. Gabi na nang marating niya ang maliit na butika sa kabilang bayan. Basang-basa, pagod na pagod, at mukhang kawawa, pumasok siya sa loob. Si Ana, ang kanyang kaibigan, ay nag-aayos na para magsara. Napatingin ito sa kanya. At ang kanyang mukha ay napuno ng pagkagulat at pag-aalala. "Liv, anong nangyari sa'yo?" Sa lubong nito, mabilis siyang inalalayan. "Diyos ko, para kang basang sisiw. Saan ka galing?" Hindi na napigilan ni Olivia. Doon, sa sahig ng maliit na butika, bumuhos ang lahat ng kanyang luha, ang lahat ng kanyang takot, ang lahat ng kanyang pighati. Ikinuwento niya ang lahat. Ang lason, ang pagmamanman, ang pagtataksil ni Dr. De Castro, ang pagpapaalis sa kanya,
at ang kritikal na kondisyon ni Noah. Ana, tulungan mo ako. Pagmamakaawa niya, habang nanginginig na inilalabas ang plastic bag mula sa kanyang damit. Ito, ito na lang ang pag-asa ko. Kailangan nating malaman kung ano ang nasa loob nito. Tinitigan ni Ana ang hawak ni Olivia. Pagkatapos ay tumingin sa desperadong mukha ng kanyang kaibigan. Walang bahid ng pagdududa sa kanyang mga mata. Pumasok ka sa loob. Magpatuyo ka. Maring sabi ni Ana. Isinasara at nilak ang pinto ng botika. Dinala niya si Olivia sa maliit na opisina sa likod. Habang nagbibihis si Olivia ng tuyong damit na ipinahiram ni Ana, agad na kumilos ang pharmacist. May kilala ako sa isang private laboratory, sabi ni Ana, habang maingat na inilalagay ang lampin sa isang proper sterile container. Tatawagan ko siya ngayon din. Papakiusapan ko siyang i-prioritize ito. Sasabihin kong emergency. Habang kausap ni Ana ang kanyang contact sa telepono, napatingin si Olivia sa lumang computer sa mesa nito. Ana? Sabi niya pagkababa ng telepono. Yung recording ko? Sa tingin ko nasa cloud. Pwede ko bang subukang i-access? Tumango si Ana. Oo naman. Halika. Sa harap ng computer, nanginginig ang mga kamay ni Olivia habang tinatype ang kanyang email at password. Bawat segundo ng paglo-load ng page ay parang isang walang hanggan. At pagkatapos, naroon nga, isang audio file na may petsa ng araw na yon. Ang pangalan ng file, Coffee Shop Meeting. Nagkatinginan sila ni Ana. Ang kanilang mga puso ay sabay na kumabog ng malakas. Ang mga sumunod na oras ay isang mahabang paghihintay. Inihatid ni Ana ang sample sa laboratorio. Si Olivia ay naiwan sa butika. Nakatingin sa kawalan. Nagdarasal. Nagdarasal para kay Noah. Nagdarasal para sa katotohanan. Madaling araw na nang tumunog ang cellphone ni Ana. Iniwan niya ito kay Olivia para kung sakaling siya ang unang tawagan. Kinuha niya ito. Ang kanyang hininga ay halos huminto. Pangalan ni Ana ang nasa screen. Sinagot niya ito. Liv? Sabi ng boses ni Ana sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit mayroon itong bigat. Isang nakakakilabot na katiyakan. Ana, anong sabi? Isang sandali ng katahimikan. Olivia, may resulta na ako. At hindi ka makapaniwala sa makikita mo. Ang mga puting pasilyo ng ospital ay tila walang katapusan. Para kay Renato, ang bawat sulok ay isang paalala ng kanyang kabiguan. Ilang oras na siyang pabalik-balik sa labas ng intensive care unit. Hinihintay ang anumang balita tungkol kay Noah. Ang mga salita ng nurse ay umuulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Lason mula sa halaman. Ang mga salita ni Olivia. Wolf's Bane. Paano kung hindi? Imposible. Pero habang pinipilit niyang paniwalain ang sarili, nagsimulang lumitaw ang mga bitak sa kanyang paniniwala. Naalala niya ang kakaibang ngiti ni Miriam nang mapaalis nito si Olivia. Naalala niya ang tila nagmamadaling pagdating ni Dr. De Castro na parang inaasahan na nito ang mangyayari. Ang lahat ng maliliit na piraso ay nagsimulang magkabit-kabit. Bumubuo ng isang larawan na masyadong nakakatakot para harapin. Lumapit sa kanya si Miriam. Inabutan siya ng isang tasa ng kape. Anak, kailangan mong maging matatag. Para kay Noah. Tumingin si Renato sa kanyang ina. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya ito hindi bilang isang anak, kundi bilang isang estranghero. Inay, tanong niya. Ang kanyang boses ay mahina. Bakit nandoon yung bote ng gamot mo sa sahig ng nursery? Natigilan si Miriam. Hindi ko alam, anak. Siguro kinuha ni Olivia sa kwarto ko para gamitin sa masama niyang plano. Pero ang kwarto mo ay nasa kabilang dulo ng bahay at laging nakalock. Sabi ni Renato, ang kanyang mga mata
ay hindi bumibitiw sa mukha ng ina. At si Dr. De Castro, bakit siya dumating ng ganoon kabilis? Bago pa man dumating ang ambulansya, ang mukha ni Miriam ay nagsimulang magbago. Ang maskara ng isang nag-aalalang ina ay unti-unting nalulusaw. Renato, anong klaseng mga tanong yan? Panahon ba ngayon para pagdudahan ang sarili mong ina? Bago pa man makasagot si Renato, isang komosyon ang umagaw sa kanilang atensyon. Mula sa dulo ng pasilyo, naglalakad si Olivia. Ngunit hindi na siya ang babaeng durog at basang-basa sa ulan. Nakatayo siya ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang determinasyon na hindi pa nakikita ni Renato kailanman. At sa likod niya, 2 unipormadong pulis. Natigilan ang lahat, sina Renato, Miriam, at maging si Dr. De Castro na kalalabas lang mula sa ICU ay napatingin sa kanila. Anong ibig sabihin nito? Galit na tanong ni Miriam. Bakit nandito ang babaeng yan? Pulis, arestuhin niyo siya. Tinangka niyang patayin ang apo ko. Ngunit ang mga pulis ay hindi gumalaw. Tumingin lang sila kay Olivia. Diretsong lumakad si Olivia patungo kay Renato. Hindi siya tumingin kanino man kundi sa kanya. Inabot niya ang isang folder. Basahin mo, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Nanginginig ang mga kamay ni Renato habang binubuksan ang folder. Sa loob, isang official laboratory report. Ang mga salita ay teknikal, ngunit ang konklusyon sa dulo ay malinaw na parang kristal. Sample: diaper, soiled findings, positive for high concentrations of aconitine. Remarks: aconitine is a potent cardiotoxin and neurotoxin, commonly derived from plants of the Aconitum genus, wolf's bane. Chronic exposure can mimic symptoms of degenerative autoimmune diseases. Binitiwan ni Renato ang folder. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Totoo. Totoo ang lahat ng sinabi niya. At kung kailangan mo pa ng higit na pruweba, sabi ni Olivia, inilabas ang cellphone ni Ana. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Miriam, malamig at kalkulado, ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Nagiging problema na ang batang yun, Dok. Ang yaya. Masyado siyang matanong. Kailangan nating itaas ang dosis, sapat lang para magmukhang isang malubhang atake ng kanyang sakit. Sunod, ang boses ni Dr. De Castro. Ang aconite ay hindi isang laruan. Isa itong malakas na lason. Walang makapagsalita. Ang katotohanan ay isiniwalat sa pinakamalupit na paraan. Si Miriam ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Sinubukan niyang magsalita, maghanap ng kasinungalingan. Hindi. Gawa-gawa lang yan. Edited yan. Ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Ang kanyang pagkataranta ay ang pinakamalinaw na pag-amin. Tumingin si Renato sa kanyang ina. Ang babaeng kanyang iginagalang, ang babaeng kanyang pinaniwalaan. Ang nakita niya ay hindi na ang kanyang ina, kundi isang halimaw na nakasuot ng pamilyar na mukha. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng pag-aalala para sa kanyang anak. Inay? Bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Bakit? Sa kanyang pagkataranta, sumigaw si Miriam, hindi na iniisip ang kanyang mga sinasabi. Dahil sa kanya. Dahil sa batang yan. Hindi siya isang Divilla. Isa siyang bastardo na sumisira sa pangalan at sa dugo ng pamilya natin. Ginawa ko lang ang nararapat para protektahan ka. Para protektahan ang ating pamana. Ang kanyang mga salita ay isang huling pako sa kanyang sariling kabaong. Isang malinaw na pag-amin sa harap ng mga pulis. Lumapit ang mga pulis kay Miriam at kay Dr. De Castro. Ma'am Miriam De Villa, Dr. Ricardo De Castro, isinasama namin kayo sa presinto para sa mga katanungan kaugnay ng tangkang pagpatay.
Habang pinupusasan si Miriam, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Nakatutok kay Olivia. Sinira mo ang lahat. Isa ka lang yaya. Isa akong ina. Mahinahong sagot ni Olivia. Ang kanyang mga mata ay hindi natitinag. Dinala na ng mga pulis ang dalawa. Naiwan sa pasilyo sina Renato at Olivia. Katahimikan. Isang mabigat na katahimikan na puno ng mga salitang hindi masabi. Dahan-dahang lumingon si Renato, hinarap si Olivia. Ang kanyang muka ay isang maskara ng sakit, pagsisisi at kahihiyan. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang matagal na niyang pinigilan. At sa harap ng babaeng kanyang sinigawan, pinalayas at hindi pinaniwalaan, lumuhod si Renato. Patawarin mo ako, Olivia. Patawarin mo ako. Lumipas ang 3 buwan. Ang malamig at nakakatakot na mga pasilyo ng ospital ay napalitan ng isang silid na puno ng sikat ng araw at mga laruan. Ang tunog ng mga medical monitor ay napalitan ng isang masayang halakhak. Ang pinakamagandang tunog sa mundo para kay Olivia. Dahan-dahan lang, baby, sabi niya habang inaalalayan si Noah na nakakapit sa gilid ng isang coffee table. Si Noah, na ngayon ay malusog at malakas, ay ngumiti sa kanya. Ipinapakita ang 2 maliliit na ngipin na kasisibol pa lang. Binitiwan nito ang pagkakahawak at sinubukang humakbang patungo sa kanya. Isang hakbang, 2. Bago ito natumba, sinaluna siya ng mga yakap ni Olivia. Ang galing-galing naman ng baby ko, puri niya. Hinalikan ang pisngi ng bata. Ang paggaling ni Noah ay isang himala. Matapos malaman ang totoong sanhi ng kanyang karamdaman, mabilis na naibigay ng mga doktor ang tamang antidote. Araw-araw, unti-unting bumalik ang lakas ni Noah. At sa bawat araw na yon, hindi umalis si Olivia sa kanyang tabi. Si Miriam de Villa at Dr. De Castro ay napatunayang nagkasala. Habambuhay na pagkabilanggo. Ang balita ay halos hindi na pinansin ni Olivia. Ang hustisya ay mahalaga, ngunit ang kaligtasan ni Noah ang kanyang tunay na tagumpay. Pinanood ni Renato ang eksena mula sa may pinto. Ang imahe ni na Olivia at Noah, magkayakap at nagtatawanan, ay isang bagay na parehong nagpapagaling at sumusugat sa kanyang puso. Nagpapagaling dahil ito ang pamilyang pinangarap niya. Sumusugat dahil muntik na niya itong wasakin dahil sa kanyang sariling kahangalan. Ang pagpapatawad ay isang mahabang proseso. Pinatawad na siya ni Olivia sa salita at alam niyang totoo iyon. Pero ang pagpapatawad sa sarili, iyon ang mas mahirap. Araw-araw, dinadala niya ang bigat ng kanyang pagkakamali. Araw-araw, pinagsisisihan niya ang bawat masasakit na salitang binitiwan niya. Pumasok siya sa sala, may dalang isang sobre. Olivia, mahina niyang tawag. Tumingin ito sa kanya, isang ngiti ang sumilay sa mga labi. Ang ngiting iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas para harapin ang bawat araw. Sir Renato. Renato na lang, sabi niya, isang pakiusap. Umupo siya sa sofa, hindi masyadong malapit. May gusto sana akong ibigay sa'yo. Inabot niya ang sobre. Nagtatakang kinuha ito ni Olivia. Binuksan niya ito at inilabas ang mga dokumento sa loob. Habang binabasa niya, ang kanyang mga mata ay unti-unting nanlaki. Ano to, Renato? Legal guardianship papers. Paliwanag niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. At adoption application. Gusto kung papayag ka, gusto kong maging legal na ina ka rin ni Noah. Napatingin sa kanya si Olivia. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Alam ko, wala akong karapatang humingi ng kahit ano sa'yo pagkatapos ng lahat. Pagpapatuloy ni Renato, ang kanyang tingin ay nasa sahig. Pero sa mga nakaraang buwan, nakita ko ang katotohanan. Nakita ko kung sino ang tunay na nagmamahal kay Noah.
Hindi mo lang siya inalagaan, Olivia. Iniligtas mo siya. Ipinaglaban mo siya na parang tunay na ina. Tumingin siya sa mga mata nito. Hindi dugo ang basihan ng pamilya, Olivia, kundi pagmamahal, at ikaw ang nagturo sa akin niyan. Hindi makapagsalita si Olivia. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi ito mga luha ng kalungkutan, kundi ng isang kaligayahang hindi niya akalaing mararamdaman niya. Sa sahig, si Noah, na tila nararamdaman ang emosyon sa silid, ay gumapang palapit sa kanila. Una, yumakap ito sa binti ni Olivia. Pagkatapos, tumingala ito kay Renato at itinaas ang kanyang mga munting braso. Sa unang pagkakataon, mula nang mangyari ang lahat, isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Renato. Binuhat niya ang kanyang anak. Bumaling si Noah kay Olivia, ang mga braso ay nakaunat pa rin na parang gustong isama ang babae sa kanilang yakap. Naiintindihan ni Olivia. Tumayo siya at lumapit sa kanila. Niyakap niya ang mag-ama. Isiniksik ang kanyang sarili sa kanilang pagitan. Tatlo sila. Magkakasama. Isang ama na natutong tumingin gamit ang puso at hindi lang ang pangalan. Isang ina na natagpuan ang kanyang lakas sa pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. At isang anak na naging tulay na nagdugtong sa dalawang nasirang kaluluwa. Sa gitna ng yaman, kasinungalingan, at kasamaan, isang bagong pamilya ang isinilang. Isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng mga pagsubok, pagpapatawad, at isang pag-ibig na mas malakas kaysa sa anumang lason.